Tama na, Matilda. Hindi na mabuti ang ginagawa mo. Pigil ni Pablo sa kanyang asawa. Sinindihan ng itim na kandila. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Buhay ang kinuha nila sa akin. Buhay ang ibabalik nila sa akin ng doble-doble pa. Para maintindihan nila na hindi sila ang Diyos sa mundong ito, na may mas makapangyarihan pa kaysa sa perang sinasamba nila. Lintik lang ang walang ganti. Sigaw ng ginang na napapaluhod sa harapan ng cross na nakatiwarik. Maitim na grasa na siyang ipinahi doon at nagsimulang mag-orasyon. Matilda, tumigil ka na. May Diyos sa langit na nakakakita sa buong katotohanan. Hindi niya tayo pababayaan. Ibibigay niya sa atin ang hustisya dahil makatarungan siya. Hindi sa ganitong paraan, Matilda. Sigaw ni Pablo. Diyos baka mo. Nasaan ang Diyos na yan na mga panahong kailangan natin siya? Iniwan niya tayo sa kalungkutang ito, Pablo. Bingi at bulag ang Diyos mo, Pablo. Kaya kakamkamin ko ang batas sa mga kamay ko. Ako ang huhusga sa buhay nila. Kasunod noon ay ang malakas na kidlat at kulog sa kalangitan. Tila ito nakikisabay sa kalungkutan ni Matilda. Bumuhos ang malakas na ulan ng gabing iyon at kinabukasan, sa bayan ng Bukidnon, isang balita ang nagpawindang sa lahat. Isang malaking kasalanan ang gagawin mo, Matilda. Wala na akong pakialam pa. Wala na. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang makaganti sa nangyari. Hindi ko sila bibigyan ng katahimikan. Hindi ko sila bibigyan ng ilang sandaling magiging masaya. Tapos na ang maliligayang araw nila, Pablo. Tapos na! Kasunod noon ay ang pagsisimula ni Matilda sa kanyang orasyon. Bumuhos ang malakas na hangin. May mga kaluskos kang maririnig sa paligid. Hindi nagpapahinga ang mga asong umaalulong na nakaharap sa bahay ni Matilda. Maging ang alagang kabayo nilang si Puli ay umahalinghing na tila ba may nakikitang hindi pangkaraniwan. Matilda, maghunos dili ka naman. Nanlalambot ang mga tuhod ni Pablo na nakatitig sa kanyang asawang nilamon na ng galit ng husto. Minsan, ang kasamaan din ng tao ang nagtutulak sa mga mabubuting tao para magiging masama. Minsan din hindi natin maiiwasan ang makaranas ng inhustisya. Pero, kung ikaw ang nasa katayuan ng isang inang nawala ng anak, kung ikaw ay isang inang nakaranas ng ganitong hustisya na hindi makamtan, ano ang gagawin mo para makamit ng anak mo ang ganoong pinakaasam-asam na hustisya? Lalo na sa mundong ating ginagalawan, ang hustisya ang malimit lamang na makamit ng mga taong nasa laylayan. Anong gagawin mo kung may mga taong kayang baliin ang katotohanan para lamang sila ang panigan ng batas? Kung ikaw ang nasa lugar ni Aling Matilda, ano ang gagawin mo? Tara at ating pakinggan ang kwentong ibinahagi sa atin ng isang sa ating mga kaibigan sa Bukidnon. Si Jessa na ngayon ay nasa edad 25 taong gulang na. Isang guro sa isang pampublikong paaralan sa bayan ng Bukidnon. Taong 2018, sa bayan ng Bukidnon. Ma, ako na dyan, mabigat yan. Sigaw ni Alex na nagmamadaling nagsuot ng damit pang itaas. Si Alexander o Alex ay isang 22 anyos noon na binata na at graduating na sa pagiging pulis sa isa sa mga paaralan sa bayan ng Bukidnon. Isang masaya, masigla at mabuting anak sa kanyang mga magulang. Kilala sa pagiging palakaibigan, mapagkumbaba
at matulungin sa kanilang mga kapitbahay. Ay, ako na. Kaya ko na to, anak. Maganda ka na lang ng baon nyo ng Papa Pablo mo para makapunta na kayo sa palayan. Araw kasi iyon ng Sabado at walang pasok. Magtatanim sila ng palay sa kanilang bukirin, kaya nagmamadali na si Mang Pablo sa paghahanda ng kanilang mga dadalhin. Ma, akin na yan. Sinasabi ko na kasi sa'yong bawal kang magbuhat ng mabibigat, katulad ng mga balde sa tubig. Uy, Alexis, bumangon ka na nga dyan. Bakla ka. Diligan mo itong mga halaman at aalis na kami ni Papa. Sigaw naman ni Alexander sa bunsong kapatid na pupungas-pungas pang lumabas ng bahay. Kung gaano katibay si Alexander, ay kabaliktaran ang pagiging mahinhin ng bunsong kapatid na si Alexis. Pabebe ito sa kanilang inang si Matilda at may pagkamahinhin, kaya tinatawag ni Alexander na bakla. Kung si Alexander ay ginagampanan ng trabaho sa bukirin, kabaliktaran naman si Alexis. Si Alexis ay ginagampanan naman ang lahat ng gawaing bahay, na kagaya ng paglalaba, paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay, at pagdidilig ng halaman, at pati ang pagiging kusina king ay pinapasok na nito. Proud na ina at ama ang mag-asawang Pablo at Matilda sa mga anak nila. Hindi sila kagaya ng ibang mga kabataang inuuna ang pagbabarkada kaysa sa pagtulong sa pamilya. Si Alexander ang katuwang ni Mang Pablo sa bukirin at sa mga hayupan, habang si Alexis naman ang katuwang ng kanilang ina sa lahat ng gawain sa bahay. Kapag walang ginagawa sa bukirin si Alexander, ay naglalagi ito sa computer shop na pag-aari ng kanilang pamilya para maglaro. Ganyan kasimple ang buhay nilang pamilya, pero puno ng kasiyahan at pagmamahal. Ang ate nila na panganay na anak ni Mang Pablo at Aling Matilda na si Faith ay may pamilya na. May 2 anak at isa na ring pampublikong guro sa kanilang bayan. Pa, naisakay ko na sa pick-up ang mga pataba. Susunod na lang kami ni Puti. Ako na ang magdadala kay Puti. Nakangiting wika ni Alexander sa kanyang ama. O sige, teka, nasaan bang susi ng pick-up ha? Tanong ni Mang Pablo na napakamot sa ulo. Sa edad na 55 ay medyo makakalimutin na ang ama ni Alexander. Napabunghalit ng tawa ang 2 anak niyang lalaking nasa harapan niya. Grabe naman si Papa. Yan ang susi Nakakabit sa key holder na nasa sling bag mo. Bulalas naman ni Alexis na nakatawa pa rin. Pa, huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko ng pera ko sa scholarship ko, ay ibibili kita ng memory enhancer para hindi ka na makalimot. Baka mamaya makalimutan mong si Mama Matilda ang asawa mo. Nakatawang panunokso naman ni Alexander sa ama. Aba, hindi magandang biro iyon, Alexander. Hiyaw ng inang si Matilda na tinawanan ng 2 anak na lalaki. Kaagad na tumakas na si Alexander bago pa siya makurot sa tagiliran ng kanyang ina at tumungo sa bahay kubo na kinalalagyan ng alagang kabayo na si Puti. Paborito ni Alexander na sakyan si Puti na isang malaking kabayo. Nagmula sa breed ng mga kabayong mula. Mabait na kabayo at kilalang kilala nito ang kanyang amo na si Alexander. Kaagad na umangil ang kabayong si Puti, kasabay ang pagkalampag ng mga paa nang makita si Alexander. Uy, namimiss mo ako no, buddy? Halika nga, namimiss din kita eh. Nitong niyakap ang mukha ng malaking kabayo. Natila naman tuwang-tuwa na isinandal ang mukha sa malapad na balikat ng binatang amo. Maya-maya pa ay sumakay na si Alexander sa likod ni Puti para tumungo na sa bukirin. Alexi, dalan mo kami mamaya ng mainit na sinigang ng bangus ha.
para kanin na lang ang lulutuin ko doon sa bukirin. Anya kay Alexis na nagdidilig pa sa nakahilerang rosas na kulay puti sa gilid ng bakod na kawayan. Yes boss, adobong bangos baka mo ang dadalhin ko mamaya. Pang-aasar ni Alexis sa kanyang kuya. Sige na, nang makutusan kita mamaya. Sinigang, napatawa namang bulalas ni Alexander. Kutusan ka dyan eh. Isusumbong kita kay Ate Jesay. Inirapan pa ni Alexis ang kapatid na nakasakay sa kabayong si Puti. Bakla! Alexis na bakla! Hiyaw ni Alexander bago pinatakbo si Puti palayo ng bahay nila. Tinawanan pa nito ang bunsong kapatid na binato siya ng maliit na bato. Ganito ang asaran nilang magkapatid sa bahay. Napapailing naman si Aling Matilda na napapangiti na lamang din nang makitang nagdadabog si Alexis na kumuha ulit ng tubig mula sa deepwell nila. Kinulang pa kasi ang tubig para sa kabilang bahagi naman ng nakahilerang mga dalya ni Matilda. Lexie, bilisan mo na dyan anak nang makapag-almusal na tayo. Maghahanda tayo ng mamaya ng paborito ni na Sophie at Clyde. Pupunta rito mamaya ang Ate Faith mo at Kuya Rusty. Kaya magluluto tayo ng puto cheese at kutsinta. Ni Aling Matilda. Oy, gusto ko yun ma. Ako na ang gagawa ng puto cheese. Bahala yung si Alexander sa sinigang na bangus niya. Nitong naiinis ng maalala ang pang-aasar sa kanya ni Alexander. Samantalang sa bukirin ay tuwang-tuwa namang nag-asaran sina Alexander at ang mga pinsan niyang pamangkin ng Papa Pablo niya. Habang nagtatanim naman sila ng palay, ay patuloy ang masayang kwentuhan nila. Si Alexander nakasama ang dalawang pinsang sina Brian at Dodong. Naroon rin ang dalawang magkapatid na kapitbahay nila sa bukirin, sina Lloyd at Rex, na tumulong din sa pagtatanim. Nasa kabilang plat naman ang magkapatid na Pablo at Pedro na masayang nag-uusap din habang nagtatanim ng palay. Uy, Alex, alam mo bang nakauwi na si Jessa galing naglayas? Balita ko, nangangamuhan lang pala si Jessa doon sa Davao City para takasan si Mang Nestor. Umuwi raw si Jessa dahil papaaralin na siya ni Aling Belen. Balita namin ay nakapag-abroad na si Aling Belen eh. Pagmamarites pa ng pinsang si Dodong kay Alexander. Sandaling natigilan naman ang binatang si Alexander na napatitig sa pinsan niya. Si Jessa ay isang dalagang bukid. Mas bata ito kaysa kay Alexander ng 4 na taon. Pero malapit sila ni Jessa simula pa man noong mga bata pa sila. Biglang hindi napigilan ni Alexander ang mag-aalala para kay Jessa. Ilang beses na niyang nailigtas noon si Jessa habang sinasakta ni Mang Nestor. Lalo na ngayon at may bagong asawa na si Mang Nestor. Baka mas lalo lamang nitong aapihin si Jessa at saktan. Gaga rin yung babaeng yon. Bakit pa siya umuwi dyan? Sa walang kwentang ama niya. Di napigilang bulalas ni Alexander. Pero ang totoo ay nag-aalala talaga siya kay Jessa. Uy, badar na yung pinsan ko. Pero sabi naman na Jessa ay kukunin niya lamang daw ang Form 137 niya at card. Lalipat na siya ng school. Sa Davao na yata siya mag-aaral eh. Pang-aasar din sa kanya ni Brian. 10:00 ng umaga nang dumating si Alexis na nakamotor. May dala itong photo chase para sa merienda nila at kutsinta. Pinarisan na lang nila iyon ng kaping barako. Kaagad din namang umuwi si Alexis para magluluto ng kanilang tanghalian. Habang sandaling nagpapahinga, matapos magmerienda, ay napabalikwas na lamang si Alexander sa kinahigaang duyan sa lilim lang ng punong mangga. Nang marinig niya ang hiyaw ng isang babae, kilala niya iyon, si Jessa. Hanggang sa bumungad nga sa kanya si Jessa
na tumatakbo papunta sa kanya at umiiyak. Namamaga ang pisngi nitong tila sinampal ng malakas. Nakasunod naman kay Jessa ang bagong asawa ni Mang Nestor na may bitbit na latigo ng kabayo. Noon ay napansin ni Alexander ang mga bakas ng latigo sa binti ni Jessa at sa makinis na legs nito. Nakasuot lang kasi ito ng maiksing shorts. Mayroon ding sugat si Jessa sa braso na latay din ng latigo. Sander, tulungan mo ko. Napahagulgol na wika ni Jessa na nagtatago sa kanyang likuran. Alexander, huwag kang mangingialam dito at didisiplinahin ko lang niyang babaeng yan. Hiyaw ni Aling Estela na bagong asawa ng ama ni Jessa. Medyo malapit lang din kasi ang bahay ng Mang Nestor sa palayan nila. Kaya lagi sa kanila humihingi ng tulong si Jessa kapag minamaltrato ng ama noon. Akmang hahampasin na naman ni Aling Estela ang katawan ng dalagang si Jessa nang sinalo ni Alexander ang latigo at inagaw sa mga kamay ni Aling Estela. Wala kayong karapatan para saktan si Jessa ng ganyan, Aling Estela. Hindi ka ina ni Jessa, ani Alexander, at naikuyom ang kamao sa nakitang napakaraming pasa ni Jessa sa katawan. Dinidisiplina ko lang ang babaeng yan. Kay bata-bata pa, pinagdadamutan na ang ama niya. Pinadalhan pala siya ng pera na bilin galing abroad eh. Hindi man lamang nagabot sa kanyang ama at sinasarili lamang niya ang perang padala ni Belen. Wala na nga kaming bigas sa bahay eh. Reklamo ni Estela kay Alexander. Kaya huwag kang mangialam dito sa sigalot namin ha, Alexander. Tuturuan ko ng leksyon ang babaeng yan. Ani Aling Estela na akmang sinugod si Jessa na nasa likuran ni Alexander at nanginginig sa takot. Hinablot ni Aling Estela ang mahabang buhok ni Jessa. Kasunod noon ay hinila nito ang suot na t-shirt ng dalaga. Kung kaya napunit iyon, halos lumantad na ang katawan ni Jessa sa ginawa ng stepmother niya. Kabit ka lang ni Papa at isa pa, ang perang padala ni Mama ay para sa paglipat ko sa Davao at para sa pag-aaral ko. Bakit ko naman ibibigay sa iyo yun ha? Ani Jessa na nagpupamiglas. Tama na sabi, sigaw ni Alexander na hinablot ang mga kamay ni Aling Estela at malakas na itinulak ang ginang. Kamuntika na itong mapasadsad sa lupa. Awang-awa si Alexander na dinaluhan si Jessa at binuhat sa kanyang matitigas na mga bisig. Kumapit naman si Jessa kay Alexander at nagsusumiksik sa katawan ng binata. Tila nanonood ng pelikula ang mga pinsan ni Alexander na napatanga sa nangyari. Napatakbo naman ang magkapatid na Pedro at Pablo na galing pa sa ilog at pinaliguan ang mga kalabaw. Nagtaka sila kung ano ang nangyaring kaguluhan at napatigil na lamang si Pablo sa nasaksihang ginawa ni Aling Estela kay Jessa. Si Jessa kasi ay anak ng kaibigan nila ni Matilda na si Aling Belen. Hindi na nakatiis pa si Pablo na hindi mangialam. Tama na yan, Estela. Hindi mo anak si Jessa. Alam mong maaari kang makulong sa ginawa mo dyan sa bata. Ano bang problema mo? Mahinahong saad ni Pablo. Si Alexander naman ay binuhat si Jessa papasok sa kanilang kubo. Napakaraming pasa ng dalaga at may sugat pa ito sa braso na galing sa latigo. Noon lang ding nakita ni Alexander na may sugat din pala ang dalaga sa leeg na tila nagmumula sa mahahabang kuko ni Aling Estela. Napabuga ng malalim na hininga si Alexander. Eto, isuot mo muna yung t-shirt ko. Malinis naman yan. Ani Alexander na inabutan ng malinis na damit at tuwalya si Jessa at tumalikod. Pero sa halip na abutin ni Jessa ang mga yon, ay tumayo ito sa papag at mahigpit na yumakap kay Alexander. Salamat sa iyo. Maraming salamat.
Kung wala ka rito ngayon, malamang pinatay na ako ng babaeng yan. Napahagulgol na wika ni Jessa. Hindi naman mapigil ni Alexander ang sariling maawa sa dalaga. Inalo niya ito at niyakap din. Ang tanga-tanga mo din kasi. Kailan ka ba matutong lumaban, ha? Lagi ka nalang inaapi ng stepmother mo. Hindi ako laging narito sa tabi mo, Jessa. Kaya matuto kang lumaban para sa sarili mo. Dalaga ka na. Pinapalo ka pa rin nila. Tignan mo nga yung katawan mo. Napuno ka na ng pasa. Hindi napigilang sermon ni Alexander sa dalaga. Magbihis ka na at dadalan kita sa sinter para magamot yung mga sugat mo. Bulong niya sa magandang dalaga na nakasubsob pa rin sa malapad niyang dibdib. Naririnig pa rin niya ang pagtatalo ng ama at ni Estela. Kaya muling lumabas si Alexander ng kubo at hindi na nakatiis pa. Talaga ha? Wala pala kaming karapatang mangialam dito. Pwes, doon tayo sa may karapatan, Aling Stella. Dadalhin ko si Jessa ngayon sa mga pulis para ipahuli ka sa pambubugbog mo sa kanya. Galit na wika ni Alexander. Noon ay natigilan ang balahurang inainahan ni Jessa at namutla sa sinabi ni Alexander. Hoy, hindi ka pa pulis dahil estudyante ka palang, Sander. Mga magulang kami ni Jessa at dinidisiplina lang namin ang anak namin. Anong problema doon? Pagmamatigas pa ring wika ni Estela. Magulang? Ganyan ba ang isang magulang ha, Aling Estela? Sa batas ay maaari kang makulong sa pananakit mo kay Jessa. At hintayin mo na lang ang kasong isasampa ni Jessa sa'yo. Dahil ipapa-DSWD kita. Hindi mo nga nadidisiplina yung dalawa mong anak na mga lasenggo at adik. Si Jessa pa kaya? Babalik kami mamaya ni Jessa kasama ang mga pulis para ipakulong ka. Tignan natin kung hanggang saan yung tapang mo. Ani Alexander na iniwanan si Aling Estela na napatulala. Pa, dadalhin ko lang si Jessa sa ospital ng bayan para ipagamot. Ani Alexander. Sige na, kailangan magamot si Jessa at sa bahay mo na siya muna iuwi. Sabihin mo sa mama mo na kontakin si Belen para malaman niya ang nangyari sa anak niya. Utos ni Mang Pablo sa anak na si Alexander. Pagpasok niya sa kubo ay nag-aapoy na sa lagnat si Jessa at nanginginig. Nang dahil iyon sa sakit ng mga pasang tinamo nito sa katawan. Sa galit ni Alexander ay tinawagan niya ang mga tanod para hulihin si Aling Stella. Hindi na siya nag-aantay pa ng mga pulis. Binuhat niya si Jessa at isinakay sa pick-up para dalhin sa ospital. Noon lang din napansin ni Alexander na may sugat din pala sa ulo si Jessa. Salamat. Lagi mo na lang akong nililigtas. Naluluhang pasasalamat ni Jessa kay Alexander. Tapos na itong gamutin ng mga doktor sa kanilang bayan. Napabuga na lamang ng malalim na hininga si Alexander. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa babaeng ito. Minsan kasi ay nakakainis din ito dahil hindi man lamang marunong magtanggol sa sarili. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya sa dalaga. Okay na ako. Salamat sa iyo, Alex. Doon ka na muna sa bahay. Kinontak na ni Mama ang mamabilin mo sa abroad at alam na nito ang nangyari sa iyo. Wika ni Alexander na pinahid ang bakas ng dugo na nasa braso ni Jessa ng wipes. Sumasobra na talaga si Itay at ang babae niya. Napapaluha na naman si Jessa. Jess, pwede ba lumaban ka naman? Sa tuwing nakikita tayo ay iyang umiiyak mong mukha mo ang bumubungad sa akin. Nakakainis ka na. Nakabusangot na wika ni Alexander. Sabay pahid ng mga luha sa mga mata ni Jessa at bahagyang pinisil ang matangos na ilong ng dalaga.
Ayokong nakikita kang lagi na lang sinasaktan ng ama mo o kaya ng madrasta mo. Kung lalayo ka at sa Davao ka na mag-aral, masisigurado mo bang hindi ka na masasaktan doon? Malayo yun, Jessa. Hindi kita agad mapuntahan at hindi ka kaagad na pwedeng tumakbo papunta sa akin kapag nagkataon. Sino na lang ang magtatanggol sa iyo? Malungkot na tora ni Alexander. Hindi maipaliwanag ng binata ang nadarama niya sa mga oras na ito. Halos 6 na buwan niya ring hindi nakita si Jessa sa kanilang bukirin dahil tumigil nga ito sa pag-aaral. Magtatapos na sana ito sa senior high school nang tumigil sa pag-aaral. Lumayas kasi ito mula sa kanilang bahay. Pumasok ito bilang katulong sa Davao City para lang takasan ng ama. Ngayong nasa abroad na si Aling Belen at kaya na siya nitong buhayin at paaralin, ay bumalik ito rito sa kanilang bayan. Hindi maipaliwanag ni Alexander ang sayang nadarama niya sa balita ng pinsan niyang bumalik na si Jessa. Pero kaagading napawi ang saya niya nung nalamang aalis din pala ito para bumalik sa Davao. Kinukuha lang nito ang mga gamit at mga kakailanganin sa pag-transfer sa ibang paaralan. Nahihiya na nga ako sa iyo. Lagi na lang kitang naaabala. Ni Jessa na hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Alexander na nakatitig sa kanya. Kumakabog ang puso niya sa mga tingin na iyon ni Alexander sa kanya. Kung tutuusin ay mas matanda sa kanya si Alexander ng 4 na taon. Pero kahit kailan ay hindi niya ito tinawag na kuya. Ayaw niya itong tawagin kuya sa totoo lang. Mas gusto ni Jessa na tawagin itong Sander. Napakagatlabi na lamang si Jessa nang hawakan ni Alexander ang mga kamay niya. Hindi ka abala para sa akin, Jess. Tandaan mo, mahalaga ka sa akin. Bulalas ni Alexander. Oh yeah. May sasabihin pa sana si Alexander nang dumating na ang mama Matilda niya na galing nagsettle ng bill ni Jessa sa ospital. Nakangiti itong kinamusta ang anak ng matalik niyang kaibigang si Belen. At masaya si Matilda na minor braces lamang ang itinamo ni Jessa. Wala naman itong seryosong pinsala sa katawan. Inalalayan pa siya ni Alexander nang tumayo siya. Naroon na naman ang hindi maipaliwanag na excitement sa kanyang puso sa tuwing nagkakadikit ang balat nila ni Alexander. Mainit ang katawan ng binata. Dama niya ang pagiging ligtas kapag nasa mga bisig siya ni Alexander. Natila ba ito isang tahanan para kay Jessa? Pero nagmamadali siyang lumayo sa katawan ni Alexander nang nakangiting nakatitig sa kanila si Matilda. Kaya ko na ang sarili ko, Sander. Nahiya ka pa pero kanina kung makayakap ka sa akin, ay parang ayaw mo na akong pakawalan. Panunodyo pa nito sa kanya. Nag-init tuloy ang pisngi ni Jessa na napayuko. Alalayan mo yan si Jessa, Sander. Baka masakit pa ang mga sugat niyan. Utos ni Aling Matilda sa anak. Yes ma, sabi ko sa iyo . Nakangiting saad naman ni Alexander kay Jessa, sabay akbay sa balikat ng dalaga. Habang ang isang braso ni Alexander ay nakapulupot sa baywang ng dalaga. Gusto na yatang himatayin ni Jessa sa kilig na nadarama niya. Sa totoo lang, gustong-gusto niyang niyayakap si Alexander at napapalapit sa binata ng ganito ka-close. Ipagkakailama ni Jessa sa mga kakilala ang nadarama niya kay Alexander ay hindi niya pwedeng lukuhin ang sarili sa katotohanan. Matagal ng panahon na gusto niya ang binata. Matagal na. Gaano ba kasi katagal? Sa sumunod na mga araw ay sa bahay na nina Alexander nakatira si Jessa. Si Matilda pa mismo ang kumuha sa mga gamit ng dalaga
sa pamamahay ni Mang Nestor. Pinagbantaan ng mag-asawang Pablo at Matilda si Mang Nestor na ipapakulong kapag sasaktan muli si Jessa, pati na rin ang madrasta nitong si Aling Estela. Dumito ka na lang sa amin, anak. Wala naman kaming anak na babae na dito kasi nag-asawa na. Tsaka mas nakakabuti sa iyo kapag dito ka na lang sa atin mag-aral. Wala kang kasama doon sa Davao at mas mapapalagay ang loob ng kaibigan kong si Belen kapag nandito ka sa amin. Alam noong maaalagaan kita lagi. Nakangiting wika ni Matilda kay Jessa. Nakakahiya po, ante. Totoo naman kasi talagang nakakahiya ang makikitira siya sa bahay ng mismong crush niya. Pero totoo ang sinabi ni Aling Matilda na mas mapapalagay ang loob ng kanyang ina kung dumito siya sa pamamahay ng mag-asawang Pablo at Matilda. Dumito ka na, Jessa, para may kasabay ako sa pagpasok sa school. Huwag mo na lang pansinin si Kuya Sander. Lagi naman yung naroon sa boarding house niya. Tuwing weekend lang siya narito sa bahay. Sabat naman ni Alexis. Magkaklase kasi sila dati ni Alexis at magkasundo silang dalawa. Marami kasing kaibigang babaeng ito si Alexis na kung umasta ay tila binabae din. Sige po. Maraming salamat po, ante. Uncle, sa kabutihan niyo sa akin. Naiiyak na wika ni Jessa. Masaya naman si Alexander sa desisyon ni Jessa. Hindi na siya mag-aalala pa kung ano ang pwedeng mangyari sa babaeng ito kapag nagpunta pa ito sa Davao City. Makikita niya rin lagi si Jessa tuwing uuwi siya sa kanilang bahay sa weekend. Lumipas sa mga oras, 6:00 ng gabi nang naamoy ni Alexander ang pagsisindi ng kandilang itim ng kanyang ina sa altar nito sa loob ng kwarto. Hindi alam ni Alexander kung ano talaga ang meron sa Mama Matilda niya. Pero nakagawa iyan na ito ng kanyang ina. Kaya tila nasanay na siya sa ganoong bagay. Hindi na niya pinapansin pa kung ano man ang ginagawa ng kanyang ina. Sa mga sumunod na araw ay nagiging busy na si Alexander dahil pasukan na iyon. Nakapag-enroll na siya at ganoon din si Jessa na itinuloy ang pag-aaral sa senior high school. Grade 12 na kasi ito. Samantalang si Alexander ay magtatapos na sa pagiging pulis sa taong ito. Hanggang isang araw ng Biyernes ay excited na umuwi si Alexander sa bahay nila. Nagulat na lamang siya nang maabutang may magarang motorsiklo ang nasa labas ng kanilang bahay. Hindi niya inaasang maaabutan doon ang anak ng kanilang vice mayor. Nag-aaral din ito ng political science sa paaralang pinapasukan ni Alexander. Naabutan niyang nasa sala si Cedric, ang anak ng vice mayor ng kanilang bayan. Kilala niya ito dahil bali-balita sa kanilang paaralan ang pagiging palakero nito at mahilig sa babae. Napakunot ang noo ni Sander nang makitang hinaharap ito ni Alexis at ng kanyang inang si Matilda. Bro, ito pala yung bahay niyo. Nakangiting bulalas ni Cedric. Naparito ka. Anong atin po? Tanong niya sa bisita nila. Napangiti naman si Cedric. Dinalaw ko lang si Jessa, bro. Nabihag kasi ng kapatid mo ang puso ko. Walang prenong wika ni Cedric. Hindi kami magkapatid ni Jessa. Walang kagatol-gatol namang sagot ni Alexander na tumungo sa kanyang kwarto. Wala si Jessa roon sa sala, kaya nagtataka siya kung nasaan ang dalaga. Mukhang wala ring balak na umuwi si Cedric at kampanting nakaupo sa kanilang sala. Hindi nagustuhan ni Alexander ang kaangasan ng anak ng kanilang vice mayor. Kilala niya ito sa paaralan at alam niya kung ilang babae na ang pinaglalaruan nito. Ma, nasaan si Jessa?
Seryosong tanong ni Alexander sa kanyang ina. Nasa kwarto niya at nagtatago. Ayaw niya kasing harapin ang Cedric na yan. Pangatlong beses na yung bumalik dito sa bahay natin. Pero hindi yan hinaharap ni Jessa. Ilang beses na rin daw niyang pinuntahan si Jessa sa paaralan, sabi ni Alexis. Pero iniiwasan ni Jessa ang lalaking iyan. Bulong ni Matilda sa kanyang anak. May kung anong tuwa ang nadarama ni Alexander sa sinabi ng kanyang ina na hindi maipaliwanag ng binata. Natagpuan niya na lang ang sarili na pumasok sa loob ng kwarto ni Jessa. Sander, kanina ka pa ba? Bulong ni Jessa dahil natatakot siyang marinig ni Cedric ang boses niya. Sinabihan niya kasi si Alexis na sabihin kay Cedric na wala siya sa bahay para umalis na ito. Pero ang lokong Cedric ay nagdesisyon talagang hintayin siyang dumating. Bakit hindi mo hinarap ang bisita mo? Seryosong tanong ni Alexander na nilapitan ng dalagang nakahiga sa kama at nagsiselfon. Masyadong mayabang lang lalaking yun at ilang beses ko na siyang tinanggihan pero sunod pa rin siya ng sunod sa akin. Mahina ang boses na sagot ni Jessa kay Alexander. Saan ba kayo nagkakilala? Tanong ni Alexander na noon ay naupo sa kama ni Jessa. Nagulat na lamang si Jessa nang hinila siya ni Alexander kaya napaharap siya sa binata. Sa sports fest sa school noong nanalo akong Miss Intramurals. Sumama yan sa ama niya kaya nagkakilala kami. Kinakabahang sagot ni Jessa. Lumabas ka at harapin mo ang lalaking iyon. Sabihin mong huwag nang bumalik pa rito. Sabihin mong huwag ka nang guluhin dahil may kasintahan ka na. Utos ni Alexander. Napatigalgal naman si Jessa. May halong katigasan kasi ang boses ni Alexander habang nagsasalita kay Jessa. Ito yung unang beses na nakita at naramdaman ni Jessa na nagalit ang lalaking ito. Galit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Jessa sa lalaki. Mas lalo pa siyang nagulat nang hawakan ni Alexander ang kanyang pisngi at inilapit ang mukha sa mukha niya. Dumagundong ang kanyang puso sa lakas ng kabog sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Namumula ang pisngi ni Jessa nang maamoy ang mabangong hininga ni Alexander sa kanyang mukha. Ayaw mo sa lalaking yan, di ba? Wala kang gusto kay Cedric, tama? Seryosong tanong ni Alexander kay Jessa. Oo, tama ka. Napatungo-tango na lamang si Jessa at nataranta. Namilog ang mga mata ng dalaga nang dampian ang halik sa labi ni Alexander ang kanyang nakaawang na labi. Now, get out at sabihin mo sa lalaking yan na may kasintahan ka na. Seryosong bulalas ni Alexander. Nagtatakang wala sa sarili na napatayo naman si Jessa habang napasalat sa mga labing hinalika ni Alexander. Pero bago pa man siya nakalabas ng kanyang kwarto, ay hinila na ni Alexander ang mga kamay niya. Napasubsob tuloy si Jessa sa malapad na dibdib ni Alexander at mas lalong natataranta ang kanyang puso. Sabihin mo sa akin ngayon, kung tatanungin ka kung sino ang kasintahan mo, ano ang isasagot mo? Nakangiting tanong ni Alexander. Hindi nakapagsalita si Jessa na napayuko na lamang, ngunit inaangat ni Alexander ang maliit niyang pisngi hanggang sa nagbantay na ang kanilang mga mata. Sino ang kasintahan mo? Jessa. Tanong muli ni Alexander. Wala akong kasintahan. Sagot naman ng dalaga na nagmamadaling tinanggal ang mga kamay ni Alexander sa kanyang pisngi. At aalis na sana ngunit, iginapo siyang muli ni Alexander sa mga braso nito na mas lalong ikinagulat ni Jessa. Nakapulupot na ang matitipon ng braso ni Alexander sa kanyang likuran habang nakaharap si Jessa sa nakasarang pinto.
Sabihin mo sa lalaking nasa labas na yan na ako ang kasintahan mo. Sabihin mong may nagmamay-ari na ng puso mo at huli na siya. Bulong ni Alexander sa kanya. Pero Sander, binibuiro mo ako, di ba? Hinarap siya ni Alexander na namumula ang mga mata. Nakaamba ng bumatak ang mga luha ni Jessa sa di maipaliwanag na dahilan. Hindi ako nagbibiro, Jessa. Kailan ba ako nagbibiro sa iyo, ha? Seryosong saad ni Alexander na hinalikan ang mga kamay niyang hawak nito. Bala kong ligawan ka sa pagtatapos ko ng pag-aaral. Pero mukhang may manliligaw na sa iyo. Kaya hindi ako papayag na maagaw ka ng iba. Kaya sisiguraduhin kong akin ka lang. Gustong matawa ni Jessa sa pinagsasabi ng binata. Ni hindi man lang siya nito niligawan, pero ninanakawan na siya ng pilyo nitong halik sa labi. Ilang beses na rin siyang niyayakap ng lalaking ito. Ni hindi mo man lang ako niligawan ay tapos ganyan ka. Ni Jessa na tuluyang pumatak ang mga luha. Maagap na pinahid ni Alexander ang luha ng dalaga. Sa totoo lang, ay nalilito siya kung paanong ipagtapat kay Jessa ang nadarama niya. Ngayon ay hindi na niya napigilan ang sarili nang makitang may nanliligaw na sa babaeng kay tagal na niyang ginusto. Hindi siya marunong manligaw dahil ang totoo ay napakatorpe ni Alexander. Sorry, hindi ko kasi alam kung paano ka ligawan. Pero ipapangako ko sa iyo, simula ngayon ay araw-araw na kitang liligawan. Kahit nasa campus pa ako at narito ka lang sa barangay natin. Bulalas ni Alexander. Hindi na kailangan, Sander. Hindi na kita papahirapan pa at sasagutin na kita kaagad. Sana nga lang, huwag magalit sa atin sina Auntie Matilda at Uncle Pablo. Sagot ni Jessa na ikinapunit ng napakagandang ngiti sa mga labi ni Alexander. Magkasama silang lumabas ng kwarto ni Jessa para harapin si Cedric. Pero nagulat si Cedric sa sinabi ni Jessa sa kanya. I'm sorry, Cedric. Ilang beses ko nang sinabi sa iyong hindi kita matatanggap, pero nagpupumilit ka pa rin. May ibang lalaki na akong minahal, Cedric. At si Alexander yun. Si Alexander ang kasintahan ko, Cedric. Matapat na wika ni Jessa. Hindi napigilan ni Cedric ang magalit sa nalaman. Jessa, hindi mo ba nakikitang mas bagay tayong dalawa? Ano bang mayroon sa lalaking iyan? Tinatakot ka ba niya? Ha? Dahil dito ka nakatira sa pamamahay nila? Nakahanda kitang bigyan ng bahay na pag-aari mo. Jessa naman, huwag mo naman akong ipahiya sa lahat. Mapayara ako at magpapasalamat ka pa nga. At isa ka sa mga babaeng niligawan ko eh. Walang kagatol-gatol na wika ni Cedric. Ito ang unang beses na may babaeng tumanggi kay Cedric. Ang ibang babae ay nagkakandarapa pa para lamang mapansin niya. Dahil sa bukod sa mayaman siya, ay gwapo din naman si Cedric. Sobrang naiinsulto siya ng isang senior high school na babaeng ito. Yun pa ang tumanggi sa kanya. Isang babaeng mahirap, gayong ang ibang babae ay nag-aagawan pa para lamang mapansin niya. Kahit kailan, Cedric, ay hindi ko pinangarap na ligawan mo. Kaya makakaalis ka na at pasyensya na. Pagsisisihan mo itong ginawa mo sa akin. At ikaw, Sander, hindi mo ko dapat kinakalaban. Umalis ka na. Baka nakalimutan mong nasa pamamahay ka namin. Inis na wika ni Alexander. Hindi pa tayo tapos, Alexander. At ikaw, Jessa, akin ka lang. Hindi pa rin kita titigilan hanggat hindi mo ako sasagutin. Wika ni Cedric na inis na napatayo sa kinaupuan. Hambog! Bulalas ni Jessa na hindi napigilang mapairap na lamang.
Sa mga sumunod na araw ay ipinagtapat ni na Alexander at Jessa ang kanilang relasyon sa buong pamilya. Hindi naman nagalit ang mag-asawang Pablo at Matilda. Bagkus ay pinaalalahanan lamang sila na unahin muna ang pag-aaral bago ang pag-ibig nila. Nangako ang dalawa na mag-aaral ng mabuti at magtatapos muna sa pag-aaral. Nangako din ang dalawa sa mga magulang nila na gagawing inspirasyon ang kanilang pag-ibig para maabot nila ang kani-kanilang pangarap sa buhay. Samantalang hindi pa rin tumigil si Cedric sa mga kalokohan niya kay Jessa. Pero hindi man lamang siya makalapit kay Jessa dahil palaging kasama ni Jessa si Alexis na bunsong kapatid ni Alexander. Kaya sa school nila ay laging pinag-iinitan ni Cedric si Alexander, lalo na sa larong basketball. Pero lagi siyang natatalo ni Alexander sa laro nito. Isa kasing varsity player ng paaralan si Alexander. Kaya hindi siya natatalo ni Cedric sa larangan ng larong basketball. Hanggang sa napabalitaan na lamang ng lahat na nakabuntis si Cedric ng isang babae. May kayang babayat ang pamilya nito sa kanilang bayan. Kaya hindi na nakaiwas pa si Cedric sa babaeng si Claire, kundi ang panagutan ito sa pagkakasalang ginawa nito. Buti nga sa kanya nang tantanan na niya ako. Obses yata ang lalaking yun sa akin. Reklamo ni Jessa. Ang ganda mo raw kasi. Nakangiting wika ni Alexander sa kanyang kasintahan. Natawa naman si Jessa sa sinabi ni Alexander. Bolero ka talagang lalaki ka. Simple ngunit masaya. Iyon ang buhay ng mag-anak na manansala. Pinalaki ni Pablo at Matilda ang mga anak sa isang simpleng buhay na kontento sa kung anong meron sila. Kahit salat sila sa maraming maluluhong bagay, lalo na sa pera, ay masaya ang kanilang buhay. Lalo na noong naroon na si Jessa sa kanilang pamamahay. Masipag si Jessa at laging tumutulong sa lahat ng gawain sa bahay. Kahit pa sa gawain sa bukirin. Kahit na may relasyon sila ni Alexander, ay may respeto si Jessa sa kanyang pagkababae at may limitasyon sila palagi. Lalo na at nag-aaral pa silang pareho ni Alexander. Iyon ang laging pinapaalala ni Mang Pablo at Aling Matilda sa dalawa na sinusunod naman ng mga ito. Sa paglipas ng ilang buwan pa, ay mas lalong nagiging masaya ang mag-anak sapagkat magtatapos na sa buwang ito si Alexander sa kursong pulis. Walang pagsisidla ng saya ng mag-anak sa tagumpay na abot kamay na lamang ni Alexander. Isang ulirang anak si Alexander na sobrang ipinagmamalaki ng mga magulang niya, kahit pa sa mga kapitbahay niya at mga kakilala. Isang matulunging binata na nakahandang tumulong sa lahat ng mga taong nangangailangan, basta't may maitutulong siya. Minsan pa nga tinutulungan niya ang isang kapitbahay na lumapit sa lungsod nila para humingi ng cash assistant para sa gamutan ng anak na may sakit sa puso. Isang panalangin si Alexander sa lahat ng taong nakakakilala sa kanya. Congratulations, Ander. Sa wakas anak, nakapagtapos ka na rin. Bulalas ni Matilda na naiiyak na niyakap ang anak. Utang ko sa inyo ni Papa ang pagtatapos kong ito, Ma. Kung wala kayo ni Papa na laging nasa likod ko, ay hinding-hindi ako magtatagumpay. Huwag kayong mag-alala, Ma. Pagsisikapan ko makapasa ka agad sa Napolcom nang makapasok agad ng trabaho sa pulisya. Puno ng pangarap na bulalas ni Alexander. Buong puso ang pasasalamat niya sa mga magulang na nasa likod ng kanyang tagumpay. Isang maliit na salo-salo ang ginanap sa pamamahay ng mga manansala sa araw na iyon. Isang selebrasyon at pasasalamat na rin para sa pagtatapos ni Alexander.
Pinaghandaan talaga ng mag-asawa ang araw na yon. Kaya may litsyong baboy ang nakahanda sa kanilang tahanan para sa mga bisita ng kanilang anak. Naubusan ng soft drink sa tanghalian, kaya kaagad na bumili si Alexander ng iilang case ng soft drinks sa grocery. Dala ang kanilang puting pick-up. Kasama niya ang kasintahang si Jessa at ang bunsong anak na si Alexis. Nang dumating na sila sa grocery, ay napatigil si Alexander nang makita ang isang babae na sinasaktan ni Cedric. Si Claire iyon, ang asawa na ni Cedric. Kilala niya si Claire Velasco dahil dati itong presidente ng student body government sa kanilang paaralan. "Sander, huwag kang mangialam." Pigil ni Jessa sa mga kamay ng kasintahan nang makababa na sila sa pick-up. Pero nakahandusay na sa sahig si Claire at pinagtatadyakan pa rin ito ni Cedric. Ang lahat ng naroong nakatingin lamang ng may awa sa kanilang mga mata. Natatakot silang mangialam sa anak ng Vice Mayor ng kanilang lungsod. Kilala kasi si Cedric sa pagiging malupit nito at basagulero. Hinablot ni Alexander ang mga kamay na hawak ni Jessa. Napasunod naman si Alexis sa kuya niya na kinakabahan. Itinayo ni Alexander si Claire na akmang tatadyakan muli ni Cedric. Ngunit napatigil ito sa pangingialam ni Alexander. Pakialamero ka talaga, Alexander. Asawa ko yung sinasaktan ko at wala kang pakialam kahit patayin ko pa yan. Sigaw nito. "Hayaan mo na ako, Sander." Naiiyak na mangwika ni Claire. Oo, asawa mo nga yan. Pero sinasaktan mo yan sa harap ng maraming tao. Sa tingin mo ba ay tama ang ginagawa mo, ha, Cedric? Masyado niyatang inaabuso ang karapatan ng asawa mo. Maaari kang makulong sa pananakit mo kay Claire. Bulalas ni Alexander na tumawag ng pulis. Hinuli naman kaagad ng pulis si Cedric dahil sa pananakit nito sa asawa niya. Galit na galit itong nagwawala sa harapan nila at nagmumura. Galit na galit ito lalo kay Alexander. Claire, tandaan mo, hindi ka makakaalis mula sa akin. Hindi mo ako pwedeng hiwalayan. At ikaw namang pakialamero ka. Oras na makakalabas ako rito ay pagsisisihan mo ang pangingialam mo sa akin. Pagsisisihan mong pinakialaman mo ako sa mga ginagawa ko. Banta ni Cedric. Dinala ito ng mga pulis habang si Claire naman ay inahatid ni na Alexander sa klinik. "Salamat sa kabutihan mo, Sander. Nag-aalala lamang ako. Baka kasi kung anong mangyari sa iyo kapag nakalabas si Cedric. Tiyak akong papiyansahan niyo ng ama niyang Vice Mayor Condrado." Wika ni Claire. "Sinasabi ko na kasi sa iyong wag na lang tayong mangialam, Sander eh." Natatakot na wika ni Jessa. Jessa, ano na lang ang mangyayari sa ating mundo kung ang lahat ng tao sa mundo ay pipikit na lang sa karahasan ng mga taong kagaya ni Cedric? Pakikipagtalo pa ni Alexander sa kasintahan niya. Naintindihan ni Alexander ang pag-aalalang nadarama ni Jessa. Pero hindi naman siya makasarili at hindi maaatim ng kanyang konsyensya na nakakakita ng mga taong inaapi. Lalong wala sa ugali ni Alexander na magiging manhid sa nararamdaman ng mga tao sa kanyang paligid. Tama lang ang ginawa ni Kuya Jessa. Naalala mo bang tinulungan ka rin ni Kuya noong sinasaktan ka ng madrasta mo? Sumbat naman ni Alexis na kanina pa nananahimik at nakikinig lamang sa pagtatalo ng dalawa. Sandaling natahimik naman si Jessa at nakatanaw sa labas ng bintana ng pick-up. Hindi naman sa ayaw niyang tulungan si Claire kanina dahil nakakaawa rin talaga ito sa pambubugbog ni Cedric. Natatakot lamang siyang balikan ni Cedric si Alexander kapag nakalabas na ito sa kulungan. May kaya ang pamilya ni Cedric sa kanilang bayan, kaya tiyak niyang makakalabas agad ito sa kulungan.
Naiintindihan kita, Jessa. Pero hindi pwede sa akin ang ganoon. Hindi pwedeng wala akong gagawin sa sitwasyon na yon. At kagaya ng iba na ipipikit na lamang ako. Paliwanag ni Alexander sa kanyang kasintahan. Napabuga na lamang ng malalim na hininga si Jessa na tinignan ang lalaking katabi. Napakabait nito at maginoo. Hindi nito kayang panoorin ng mga taong tinatapakan ang karapatan. Lalo na mga taong mahihina na kagaya niyang babae. Pati na rin sa mga may edad na tao. Napakaswerte niyang mahalin ng isang lalaking kagaya ni Alexander. Si Alexander ay isang taong may paninindigan at may respeto sa lahat ng tao. Mapamayaman man o mapamahirap, hindi kakayanin ni Alexander na nakakakita ng inhustisya, kaya palagi itong tumatayo para ipagtanggol ang mga taong nangangailangan ng tulong niya. Bagay na bagay kay Alexander ang magiging pulis. Napapangiti na lamang si Jessa. Sander, nag-aalala lang ako sa iyo. Napakabuti mong tao. Alam kong babalikan ka ni Cedric kapag nakalabas yun ng bilangguan. Ipangako mo sa aking mag-ingat ka palagi. Masyado nang lumalaki ang sigalot niyong dalawa ni Cedric. Mahinahong wika ni Jessa. Masaya ang araw na iyon sa buong pamilya ni Alexander. Samantalang sa pamilya ng mga Lorenzo, sa pamamahay ni Cedric, ay nagkakagulo ang buong pamilya nila. Isang napakalakas na tadyak ang ginawa ni Vice Mayor Lorenzo sa katawan ni Cedric. Nakalabas sa kulungan si Cedric matapos piyansahan ng inang si Amanda ang kanyang anak. Hindi na rin naman nagsampa ng kaso si Claire sa kanyang asawa dahil natatakot talaga siya rito at sa pamilya nito. Nakayuko naman si Claire na hindi nakakilos. Napasiksik siya sa gilid ng sofa sa nangyari. Hindi siya sanay na nakakakita ng karahasan dito lamang sa pamilyang Lorenzo. Galit na galit ang amang si Ramon Lorenzo sa kanyang anak. Puro na lamang kahihiyan ang dadalhin mo sa pamilyang ito, ha? Cedric, hindi ka na ba talaga titino? Buntis siyang asawa mo. Binugbog mo sa harapan pa ng publiko. Kung nakunan yan, ako mismo ang sasakal sa'yo. Sigaw ng Vice Mayor na si Ramon Lorenzo sa anak. Ano ba kasi ang pinag-aawayan nyo? Hindi ka rin naman masasaktan ni Cedric kapag wala kang ginawang masama. Tanong ni Amanda kay Claire. Napapayuko naman si Claire habang sinagot ang babaeng biyanan. Bumati lang naman ako ng happy graduation sa JC ng mga student body government sa school para doon sa mga nagtapos. Nakita ni Cedric kaya siya nagalit sa akin ng gusto at sinaktan ako. Paliwanag naman ni Claire. Tignan mo, Amanda, kung gaano kalit ang utak ng Cedric na yan. Kinakampihan mo kasi palagi, kaya nagkakaganyan yan. Bulyaw ni Ramon. Wala nga naman kasi, daroon si Alexander Manansala, kasali sa mga graduates. Alam niya talagang kumukulo ang dugo ko sa lalaking iyon na nadya pa, kaya kasalanan niya kung nasaktan ko siya. Kung hindi pa naman siya tanga at bobo. Sagot naman ni Cedric na isang masamang tingin ang itinapon kay Claire. Wala naman akong ginawang masama eh. Sagot naman ng babae. Tumigil ka ng babae ka. Kaya naman pala nagalit sa iyo yung tao dahil sa kalandian mo. Ang laki na nga ng tiyan mo ay lumalandi ka pa. Iyaw ng biyanang babae. Kaya nanahimik na lamang si Claire. Isa pa yung Alexander na yan. Ang lakas ng loob niyang ipakulong si Cedric. Pero kung tutuusin, mas mabuti pa nga si Alexander. Kahit mahirap, ay nagawang magtapos ng pag-aaral. Ikaw, puro kalokohan. Kaya kahit pagtatapos sa pag-aaral mo, ay hindi mo pa nagagawa. Kailangan pa nating bayaran ang mga guro mo para lamang pumasa kang linti ka. Tungayaw pa ni Ramon sa anak niyang si Cedric. Ganyan naman kayo lagi. Laging bida sa inyo ang ibang tao kaysa sa anak niyo. Sumbat ni Cedric kay Ramon.
Hindi ko na talaga alam kung ano magagawa ko sa iyong bata ka. Napakatigas ng ulo mo. Kausapin mo yung anak mo, Amanda. Lalo na si Dean Sebastian. Dahil hindi siya tatanggap ng pera para lamang pumasay ang anak mo. Sumasakit ang ulo ko sa iyong tao ka. Paano ba akong nagkaroon ng anak na pasaway sa lipunan? Napapahilot sa sintidong bulyaw ni Vice Mayor Lorenzo sa kanyang anak. Pasalamat ka at buntis kang babae ka. Kundi, lagot ka sa akin sa kalandian mo. Bulyaw naman ni Amanda kay Claire. Iniwan nila ang mag-asawa sa sala. Napayuko na lamang si Claire na akmang tatayo na rin at tutungo sa kanilang kwarto ni Cedric. Ngunit pinigil ni Cedric ang mga kamay ni Claire. Sadali lang. Gamutin mo tong pasakong sinipa ni Papa. Baka nakalimutan mong kasalanan mo ang lahat ng ito, Claire. Bulalas naman ni Cedric sa babae. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan pa. Sumapit ang taon ng exam ng Napolcom. Kaagad na nag-take ng exam si Alexander. Excited na siyang pumasok sa pulisya. Pero habang wala pa siyang trabaho, ay tumutulong muna siya sa amang si Pablo sa kanilang bukirin. Hindi nagtagal ay nakapasa si Alexander sa Napolcom at nakapasok kaagad sa presinto ng mga pulis sa kanilang bayan. Samantalang si Cedric naman sa paglipas ng mga buwan ay ipinasok ng kanyang ama sa politika. Naglaylo na ito sa mga kalokohan, lalo at nanganak na si Claire. Tatakbo si Cedric bilang East Bay Councilor sa kanilang lungsod sa darating na eleksyon. Dahil din sa pinamimigay na pera sa pamilyang Lorenzo, ay tiyak ang panalo ni Cedric sa eleksyon. Nakalimutan ng lahat ng tao sa bayan nila ang kasamaan ni Cedric dahil sa kapangyarihan ng pera. Tunay na sobrang makapangyarihan ang pera sa mundong ito. Kayang burahin ng pera ang masamang gawin ng taong maraming pera. Magmumukha siyang bayani para sa lahat ng tao sa tuwing ang pera na ang kikilos ng lahat para sa kanya. Ito ang nangyari kay Cedric na nanalo sa eleksyon. Nagiging bingi at bulag ang mga tao sa kasamaan ng pag-uugali ni Cedric nang dahil sa pera. Habang si Alexander naman ay sobrang saya na tumanggap sa kanyang unang sahod bilang pulis. Kasama niya si Jessa na noon ay nag-aaral na sa kolehiyo. Sakay sila sa motorsiklo papunta sa lungsod para mamili ng mga kakailanganin nila sa bahay. Balak ding sorpresahin ni Alexander ang mga magulang sa kanyang unang sahod. Wala pa itong alam na sahod niya sa araw na iyon, kaya sosorpresahin niya ang mga ito. Bibili siya ng pork belly para iluto ang paborito ng amang si Pablo na humba. At bibili rin siya ng sugpo para gawing buttered shrimp na paborito ng ina at ni Alexis. Natitiyak ni Alexander na magiging masaya ang mga magulang niya sa unang sahod. Ibibili din niya ng food supplement ang mga magulang niya para matiyak niyang mananatili ang magandang kalusugan ng mga ito. Masaya silang umuwi ni Alexander at Jessa, ngunit sa hindi inaasahan ay may itim na Ford Ranger ang gumitgit sa motorsiklo ni Alexander. Mabilis namang iniwasan iyon ng binata. Ano bang problema ng driver na yon? Gulat na wika ni Alexander na hinabol ang sasakyan. Sander, huwag na. Ayoko ng gulo. Mahigpit na niyakap ni Jessa ang kasintahan. Kumalma naman si Alexander at hinayaan na lamang ang itim na Ford Ranger. Ngunit nang dumating na sila sa isang blind curve at hinagip sila ng rumaragasang Ford Ranger na itim, binalikan sila ng driver nito at sinadyang banggain. Gumulong ang katawang lupa ni Alexander sa kalsada, habang si Jessa naman ay tumilapon sa tabi ng daan. Sa nawawalang ulirat ni Jessa ay napapasigaw pa ito. Wag! Maawa ka! Wag! Binalika ng Ford Ranger ang katawan ni Alexander
na nasa kalsada. Tinakasan si Alexander ng huling hininga. Gumagapang ang dugoang si Jessa na nilalapitan ang katawan ni Alexander. Nawala ng buhay habang sumisigaw sa driver ng Ford Ranger na kaagad na bumaba. Isa kang salot sa daraanan ko, Alexander. Kay bago-bago mo sa pulisya ay kinukontra mo na ako. Pwes, nararapat lamang sa iyo ang mamatay. Singhal ni Cedric Lorenzo. Walang nakakakita sa kanyang ginawa maliban kay Jessa, kaya binunot niya ang baril at pinutukan ang gumagapang na si Jessa. Bumagsak ang kawawang dalaga at nagmamadaling bumalik sa loob ng sasakyan si Cedric. Sinasabi ko na sa iyong wag ako ang binabangga mo. Pero, nire-read mo ang pasugalan ko, Lechika. Kaya nararapat lang sa iyo ang mamatay. Masyado kang pakialamero. Hindi ka nararapat na sumibol sa mundong gagawin ko sa bayang ito. Napangisi na lamang si Cedric. Natatanaw niya kasing magiging tinik sa daraanan niya si Alexander. Hindi kasi kayang bilihin ng malaking halaga ng pera ang paninindigan nito. Kaya nararapat lamang kay Alexander ang ginawa niya. Halos hindi matanggap ng buong pamilya Manansala ang balitang dumating sa kanila na nahit-andran ang kanilang anak na si Alexander. Nakapagtatakang nasa ospital naman si Jessa, naghihingalo at may tama ng baril sa kaliwang balikat. Lumaban ka anak, Jessa. Kailangan nating mabigyan ng katarungan ang pagkawala ni Alexander. Hindi ako papayag na matutulog siyang payapa sa gabing ito. Bulong ni Matilda na umiiyak at nanlilisik ang mga mata. Si Matilda Manansala ay may lahing mangkukulam. Nagpapasalin-salin sa pamilya nila ang pagiging mangkukulam. Pero simula noong nakapag-asawa si Matilda ng isang butihing lalaking si Pablo, ay itinigil nito ang pangungulam. Ilang taon na din silang nagsisilbi sa Diyos at sa simbahan. Sa katunayan pa nga, ang anak na si Alexis ay nagiging sakristan sa simbahan nila sa kanilang barangay. Sa nangyaring ito ay babalikan ko ang kadiliman na aking kinalakihan. Mga abusado. Hiyaw ni Matilda nang makauwi na sa kanilang pamamahay. Walang makakapigil sa kanya dahil si Pablo ay nag-aasikaso sa katawan ni Alexander. Habang si Alexis naman ay naroon sa police station at nag-aabang sa imbestigasyon ng mga pulis. Walang sino man ang nagsalita at nakasaksi sa nangyaring krimen. Kung meron man, ay tiyak na natatakot din itong magsalita. Sinimula ni Matilda ang pagsisindi ng itim na kandila at inilagay sa kanyang altar sa nakatiwarik na cross. Inilabas niya rin ang mga kagamitan sa pangkukulam at nagsimulang umusal ng nakakapanindig balahibong orasyon. Alas 6 ng gabi nang tumunog ang batingaw sa buong barangay nila. Ngunit may kakaiba sa tunog ng batingaw noon. Nakakapangilabot at nakakapanindig balahibo ito, habang si Matilda ay patuloy lamang sa kanyang orasyon. Samantalang napauwi naman sa abroad si Aling Belen, tungkol din sa nangyari sa kanyang anak. Kaagad nitong inasikaso ang mga papel sa pag-uwi sa Pilipinas. Napakabuti rin ng mga amo nitong pinayagan siyang umuwi at nilibre pa ng pamasahe. Sa mga sumunod na araw ay ibinurol na si Alexander. Sobrang nalungkot ang mga tao sa paligid. Lahat ay naiiyak sa pagpanaw ng napakabuting binatang anak ni Pablo at Matilda. Nakakapanayo ng balahibo ang palahaw ni Matilda sa kabaong ng anak. Matilda, huwag mong patuluan ng luha ang kabaong ni Sander. Hindi mapapalagay ang kaluluwa ng anak mo sa ginagawa mo. Pagpipigil ng isang may edad ng kapitbahay na si Aling Tinding. Pati ba naman pagluluksa ako ay papakialaman mo pa ha? Bulyaw ni Matilda.
Sa ilang araw ay nagbago si Matilda. Nagiging mainitin ang ulo at bugnutin ang babae. Dala siguro ito sa pagkawala ng anak, habang si Alexis naman at ang mga kaibigan ay salit-salita ng pagbabantay kay Jessa. "Ma, nagising na raw si Jessa at hinahanap si Kuya Sander. Hindi raw nila ito mapipigilan at nagwawala raw," pagbabalita ni Alexis. Matapos tawagan ng kaibigang nagising na si Jessa at nagwawala. Kaagad na tumungo sa ospital sina Matilda at Pablo. Nawindang sila sa katotohanang ibinunyag ni Jessa na si Counselor Cedric Lorenzo ang bumangga sa kanilang motorsiklo. Sinadya silang banggaing dalawa ni Alexander at binilikan pa nito ang katawan ni Alexander na ikinamatay nito. 2 beses na sinagasaan ni Cedric si Alexander, habang binaril naman siya ni Cedric nang makitang buhay pa siya. "May ebidensya ako, Ma. Nasa loob ng bago ang cellphone. Nakunan ko ng konting video si Cedric sa ginawa niya. Itinago ko lang ang cellphone ko dahil sa takot kong makuha niya ang ebidensya ko. Itinago ko sa bag ang telepono ko nang balikan niya ako. Pero malinaw ang video na yon. Sa kasalanan niya, Ma." Umiiyak na wika ni Jessa bago ito muling inasikaso ng mga doktor dahil muli itong nawala ng malay. Dinala ni Alexis ang ebidensyang nasa telepono ni Jessa, pero bago iyon ay inilipat ni Alexis sa laptop niya. Wala siyang tiwala sa mga pulis sa bayan nila, maliban sa kuya niyang si Alexander, na buong puso ang tiwala niya. Baka kagaya din ito ng iba na kayang bayaran ng pera para tabunan ang ebidensya o yung katotohanan. Ibinigay ni Alexis sa pulis na may hawak ng kaso ng kanyang kuya ang ebidensyang hawak niya. Kaagad namang nag-order ng warrant of arrest ang korte. Kahit paano ay masaya ang pamilya Manansala na hindi sila binigyo ng pulisya na pinagkakatiwalaan ni Alexander. Galit na galit ang mga ito sa gumawa noon kay Alexander. Hinuli ng mga pulis si Cedric na noon ay naroon sa munisipyo ng kanilang lungsod. "Nakalimutan ba ninyo kung sino ako? Wala kayong karapatan na huliin ako," bulyaw ni Cedric sa mga pulis. Galit na sinugod ni Matilda ang kriminal na pumatay sa buhay ni Alexander ng malakas na sampal sa muka. "Kahit sino ka pa ay wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay mabigyan ng hustisya ang pagpatay mo kay Alexander," bulyaw ni Matilda sa lalaki. "Hindi ko sinasadya ang mabangga si Alexander. Magkano ba ang kailangan mo para manahimik ka, ha?" Nakakangising tanong nito kay Matilda. Naikuyom ni Alexis ang kamao at hindi napigil ang sariling bigwasan ang mukha ni Cedric. "Hindi sinasadya. Buhay pa si Kuya nung una mo silang nabangga. Dapat dinala mo siya sa ospital. Pero anong ginawa mo? Sinagasaan mo muli si Kuya Sander. Binaril mo pa si Jessa." Sigaw naman ni Alexis na hindi na nakatiis. "Shut up! Hindi totoo yan. Sinungaling kayong pamilya kayo. Alam ko namang pera ko lamang ang kailangan nyo. Mga mukha kayong pera eh. Magkano ba ang kailangan nyo, ha? Magkano ang kailangan nyo para maisettle na natin ang problemang ito?" Mayabang na tanong ni Cedric na kinuha ang makapal na wallet. Nagpupuyos ang kalooban ni Matilda na muling sinugod ng sampal ang mukha ni Cedric. Hindi niya ito binitawan hanggang sa hindi siya hinila ng mga pulis na kasamahan ni Alexander. "Buhay ang inutang mo sa pamilya ko, kaya buhay ang ibabalik mo sa amin. Papatayin kitang hayop ka." Inagaw ni Matilda ang baril ng isang pulis. Mabuti na lamang at hindi marunong ang ginang kung paano iyon gagamitin. Pero takot na takot si Cedric sa nangyari. Pinagpapawisan ito ng malaki sa noo at namumutla noong tinutukan na siya ng baril ng ina ni Alexander. Mabuti na lamang at nakalak ang baril ng pulis
na kasamahan ni Alexander. "Pinagbabantaan mo ba akong matanda ka?" Galit na tanong ni Cedric, na pinanlisika ng mga mata si Matilda. Nakabawi na ito sa pagkagulat, kaya muling bumalik ang kaangasan. Pero hindi umobra ang angas niya kay Alexis. Kahit mukha itong binabae sa bahay nila, pero lalaking lalaki ang tindig ni Alexis at mas malaki pa ang katawan nito kaysa sa Kuya Alexander niya. Kaya binanata ni Alexis ng suntok si Cedric hanggang sa dumugo ang ilong at bibig nito. Hinayaan muna ng mga pulis si Alexis kahit bawal ang ginagawa nito. Para kay Alexis ay nanggigigil din sila sa kaangasan ni Cedric. Awang-awa sila sa kasamahang si Alexander na batang-bata pa para mamatay at napakabuting tao pa nito. Halos mabasag ang mukha ni Cedric na walang nagawa ng tangayin ng mga pulis sa kulungan. Nasa korte na rin kasi ang kaso nito sa pagpatay kay Alexander at pagbaril din kay Jessa. Nung sumapit na ang gabi, sa muling pagtunog ng batingaw, ay kasabay noon ang pagsindi ni Matilda ng kandilang itim sa kanyang altar. Kasunod noon ay ang pag-usal niya ng mga itim na orasyon. Hangad niya ay hustisya sa pagkamatay ni Alexander. Para sa isang inang nangulila at nasaktan sa pagkawala ng anak, hindi sapat ang pagkakakulong ni Cedric sa kulungan para pagbayaran nito ang ginawa sa kanyang anak. "Matilda, tama na. Nasa kulungan na si Cedric." Pagpigil ni Pablo sa asawang nakaluhod at umuusal ng itim na orasyon. Ha? Buhay ang kinuha nila sa atin, Pablo. Buhay ng pinakamamahal kong anak. Hindi sapat ang pagkakakulong para pagbayaran niya ang nagawang kasalanan sa anak natin. Ito ang tandaan mo. Ilang araw lamang ay makakalabas din yan sa kulungan ng malaya. At parang wala lang sa kanya ang pagpatay sa anak natin. Kilala ko ang balahibo ng pamilya niyan. Lalo na si Amanda Lorenzo. Wala silang kasing sama, Pablo. Sagot naman ni Matilda. Walang magawa si Pablo na pigilan ang asawa sa ginagawa. Nakakakilabot ang bawat pag-ihip ng hangin, ang ingay ng alulong ng mga aso na nasa paligid, at lalong-lalo na ang halinghing ng kabayo ni Alexander na si puti. Sa tuwing pagsapit ng 6:00 ng gabi, ay nakikita ng mga kapitbahay nila ang kaluluwa ni Alexander na nasa tapat ng kanilang bahay na duguan. Kaya lahat ng mga kapitbahay ay nagsisiuwian na sa kanilang tahanan, maliban na lamang sa mga malapit na kaibigan ni Alexander na hindi natatakot. Minsan ay inaalok pa nila ito ng tagay ang kaluluwang nakikita nila. Habang ang mangkukulam na si Matilda ay patuloy ang pag-usal ng mga itim na orasyon. Gulat na gulat ang lahat nang biglang dumating sa lamay ang sasakyan ni Vice Mayor Ramon Lorenzo. Kasama nito ang may bahay na si Amanda. May dala ang mga ito ng maraming groceries. Sa dami ay maaari nang magpatayo ng sari-sari store si Matilda. May mga ilang sako pa ng bigas at 20 mil na perang nakapaloob sa envelope. Narito kami para makipag-usap. Nakahanda kaming magbayad kahit na magkano. Basta, i-atras nyo na lamang ang kaso laban sa anak ko. Mayabang na wika ni Amanda. Inaabot niya kay Jessa ang 20 mil na pera dahil hindi sila pinapansin ng mag-asawang Pablo at Matilda. Mas lalo lang silang nagulat sa ginawa ni Jessa. Pinagpupunit-punit ni Jessa ang lilibuhing pera sa kanilang harapan at ngumisi. Sa tingin niyo ba, may halaga ang buhay na inutang ng anak niyo? Kulang pa ang kabayaran ng pagkakakulong ni Cedric sa kasalbahiang ginawa niya kay Alexander. Dapat sa anak niyo ay binabalatan ng buhay dahil demonyo siya. Isang demonyo ang anak mo. Kaya ma'am, wag na wag mo kaming magagawang bilhin ng pera niyo.
Dahil hindi pera ang gusto naming kabayaran, kundi buhay mismo ni Cedric. Sigaw ni Jessa na nanghihina. Kalalabas niya lang kasi sa ospital. Inalalayan ito ng inang si Belen, habang ang mga kaibigan naman ni Alexander ay itinapon sa labas ang mga daladalang grocery ng pamilya Lorenzo. Pati ang mga bigas na dala ng mga ito ay nagkalat sa harapan ng lamay ni Alexander. Sobrang galit na mga tao sa pamilya Lorenzo sa ginawa ng mga ito. Sa araw ng libing ni Alexander ay kapansin-pansing nangalumata si Vice Mayor Lorenzo at ng asawang si Amanda. Parang nanglalalim ang mga mata ng mga ito at ilang araw na parang walang tulog. Nang magsimula na ang misa, ay napapaluhod na lamang si Vice Mayor Ramon na humihingi ng kapatawaran kay Alexander. Ani pa ng mag-asawa na ilang araw na silang walang tulog at kung makakatulog man ay nagigising din sa mga nakakatakot na mga kaluskos. Minsan ay may itim na tao na nakikita ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Hindi pa rin kasi tumigil si Matilda sa pagmamaldisyon sa pamilya Lorenzo. Lumipas ang ilang buwan at tama nga si Matilda sa sinasabi niyang makukulong lamang ng ilang sandali si Cedric. Umamin ito sa kasalanan at nakulong. Pero sa hindi malamang dahilan ay nakalabas ito matapos bayaran ng inang si Amanda. Mata sa mata, bara sa bara. Buhay ang kinuha nila sa akin, kaya buhay din ang kapalit, anak. Huwag mo silang pagpahingahin, huwag mo silang patutulugin hanggat hindi natin sila nadadala sa kani-kanilang hukay. Bulong ni Matilda habang nagsisindi ng kandilang itim sa altar. Naroon din ang malaking larawan ni Alexander. Nagiging malungkutin na lalo si Matilda pagkatapos mamatay ni Alexander. Ang dating palangiti at mabait sa mga kapitbahay ay tuluyang nagbago. Mainitin na ang ulo ni Matilda. Habang si Jessa ay hanggang ngayon ay hindi pa rin maipagpapatuloy ang buhay sa nangyari kay Alexander. Tumigil siya sa pag-aaral niya dahil sa sobrang kalungkutan niya. Si Alexis at Pablo ay malungkot din, pero ipinagpapatuloy ang kanilang buhay sa pagkawala ni Alexander. Hanggang sa isang araw, napakalakas ng ulan sa kanilang lungsod at napakadulas ng daan. Isang nakakarimarim na pangyayari ang bumungad sa buong bayan nila. 6:00 ng gabi nang ang kandilang itim ni Matilda ay sinindihan niya sa labas ng kanilang bahay. Napapangisi ito habang nakatitig sa mga patak ng ulan. Umayon sa akin ang panahon, anak. Ito na ang tamang oras ng paghihiganti natin. Bulong ni Matilda sa kandilang itim. Kasunod noon ay ang pagtunog ng batingaw ng simbahan. Ano ba'y batingaw? Kasunod noon ay ang alulongde ng mga aso at ang halinghing ng kabayong siputi sa bahay tulugan nito. Nakakapangilabot muli ang tunog ng batingaw na naririnig sa kanilang buong barangay. Napangisi si Matilda na pinugutan ng ulo ang sisiw. Ipinatak ang dugo sa manikang nasa altar at umusal ng itim na orasyon. Kasunod noon ay inihipa ni Matilda ang itim na kandila. Pakanta-kanta pa si Matilda na naghahanda ng hapunan nilang buong pamilya. Magluluto siya ng sinigang na bangos. Maganda ang sabaw sa malamig na tag-ulan at paborito itong higupin ng kanyang pinakamamahal na anak na si Alexander. Samantalang parang mababaliw sa Vice Mayor Ramon Lorenzo sa natanggap na balita na patay na si Cedric at ang asawang si Amanda. Ang dahilan ay isang aksidente sa daan. Kinikilabutan din ang mga rescue team nang rumesponde sa nangyaring aksidente sa hindi maipaliwanag na dahilan. Dahil sa mismong blind curve ng daan din na aksidente si Cedric
kung saan namatay si Alexander. Nakapagtataka kung bakit ito lumabas sa kanyang sasakyan na nasa gilid ng daan para lamang magpabasa sa ulan. Nahagip ng rumaragasang malaking sasakyan ang katawan nitong hindi nakikita ng driver nang dahil sa kapal ng hamog. Kinatake naman ng alta presyon ang inang nasaksihan ang karumal-dumal na pagwawakas ng buhay ng kanyang anak. Bago namatay si Amanda sa ospital, ay sinabi nitong nakita nila ni Cedric si Alexander sa gitna ng daan. Lumabas si Cedric para sana barilin ito. Ngunit nahagip ng malaking trailer truck ang katawan niya. Gutay-gutay ang katawan ni Cedric, kagaya ng kung paano naggagutay-gutay ang katawan ni Alexander. Sa paglipas ng 2 taon, ay muling nagkaroon ng kasiyahan ang pamilya Manansala. Si Jessa ay hindi na rin umalis sa pamamahay ng mag-asawang Pablo at Matilda. Naroon siya lagi para samahan ang pamilya ni Alexander sa lahat ng okasyon, sa kalungkutan man o kasiyahan. Bumalik ang dating sigla din ni Matilda. Walang sino man ang nakakaalam sa katotohanan, pero ang buong pamilya Manansala ay alam ang ginawa ni Matilda na pangungulam kay Cedric. Ilang buwan na itong dinadalaw sa panaginip ni Alexander. Halos mabaliw na dahil kahit saan ay nakikita nito si Alexander hanggang sa nawalan din ito ng buhay. Lumipas ang mga taon, nagtapos si Alexis na sumunod sa yapak kay Kuya Alexander niya bilang pulis. Sa ngayon, ay isang guro na rin sa public school sa bayan nila si Jessa. Niligawan ni Alexis si Jessa noong makapagtapos na silang dalawa sa pag-aaral. Ngayon ay may masaya na silang pamilya at may isang anak na lalaki na pinangalanan din nila sa namatay na si Alexander. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Sana'y huwag kayong magsawa. Huwag kalimutan magkape.